Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po inyong Kalakbay Sergio. At ngayon po ang panahon ng Kwaresma, ating pag-uusapan at tatalakayin ang kahalagahan ng mga sakramento. Magandang tingnan natin ito sa diwa ng Lenten season. Ito po yung mga aral ng Kwaresma tungkol sa banal na misa. Bakit ito natin tinatawag na mga aral ng Kwaresma? Dahil ang Kwaresma ay panahon upang maglaan ng kaunting dagdag na oras sa pagsisikap na kilalanin natin ang Diyos, matuto ng bago, malalangin ng mas madalas at mag-ayuno, gayon din ang magbigay ng limos. Kaya tumutok tayo sa araw-araw na pagninilay natin at pag-aaral ngayong panahon ng Kwaresma upang mas makilala natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Magsimula tayo sa salitang sakramento, mga kalakbay. Ang salitang sakramento ay nagmula sa wikang Latin at Griego, na ang ibig sabihin ay banal na misteryo. Ang banal ay tumutukoy sa isang bagay na banal o sagrado, at ang Diyos ang pinagmumula ng kabanalan. Kaya't ang mga sakramento ay maaari lamang magmula sa Diyos. Ano nga ba ang sakramento? Gusto ko yung payak na kahulugan mula sa Baltimore Catechism. Ang sabi dito, ang sakramento ay isang panlabas na tanda itinatag ni Kristo upang magbigay ng biyaya. Ano ang ibig sabihin ng panlabas na tanda? Ito ay isang bagay na maaaring madama sa isa o sa higit pang mga ating pandama. Maaaring ito ay paningin, pangamoy, panlasa, pandama o pandinig. Bagamat ang salitang sakramento ay misteryo, hindi ito nakikita o katang-isip lamang. Kapag sinabi nating sakramento, ito ay itinatag ni Kristo. At kapag sinabi nating itinatag ni Kristo, makakakita tayo ng mga patunay ng pagkakatatag. At ito ay mula sa banal na kasulatan o sa tinatawag nating tradisyon. Panghuli, ang katagang upang magbigay ng biyaya ay nangangahulugan ng bawat isa sa 7 sakramento. Ang bawat isa sa 7 sakramento ay may layuning magdagdag o dagdagan ang biyaya sa ating kaluluwa. Ito yung tinatawag nating sanctifying grace o nagpapabanal na biyaya. O yung tinatawag nating sacramental grace o biyayang kaugnay ng sakramento. O yung tinatawag nating actual grace o tulong na biyaya para tayo ay kumilos. At ano yung tinatawag nating biyaya? Ito ay pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos. Ang kaluluwang may biyaya ay tulad ng isang ilaw na bukas. Ang kaluluwang wala sa estado ng biyaya ay tulad ng isang ilaw na patay. Ito ay kaibahan sa tinatawag nating liwanag at kadiliman, ng buhay at kamatayan, ng galak at dalamhati. Kaya't habang dumarami ang biyaya sa ating mga kaluluwa, mas magiging masaya tayo. Mas marami tayong biyaya, mas magiging kawangis tayo ng Diyos. Kaya tumutok tayo sa araw-araw na pag-aaral natin ngayong Kwaresma upang makilala ang ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat sabi nga ni Father Rocky, sapagkat malalaman mo ito, maisasabuhay mo ito. At kung maisasabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi mo ito kailanman iiwan. Magandang buhay po sa inyong lahat.